May mga nilalang na napilitan ng mag-evolve dahil sa mga tao. Una, ang mga elepante. Sa loob ng maraming taon, hinuli ang mga elepanteng may mahahabang pangil para sa kanilang ivory. Dahil dito, mas nakaligtas at nakapagparami ang mga elepanteng walang pangil, na dati bihira lang. Sa mga lugar gaya ng Mozambique, kung saan matindi ang panghuhuli noong panahon ng digmaan sibil, halos 70% ng mga babaeng elepante ngayon ay ipinapanganak ng walang pangil. Pangalawa, ang peppered moth o gamu-gamu. Bago ang Industrial Revolution, mapuputi ang pakpak ng karamihan sa kanila, kaya't madaling nagtatago sa malilinis na puno. Pero nang dumumi at maitim ang mga puno dahil sa usok mula sa mga pabrika, naging kapansin-pansin ang mapuputing gamu-gamu at mas madalas silang kainin. Ang mga itim ang pakpak naman ay mas natago, mas nakaligtas at naipasa ang kanilang genes. Pangatlo, ang mga oso sa Alaska ay matagal nang hinuhuli para sa kanilang makakapal na balat, lalo na ang malalaking oso na siyang pangunahing target. Sa loob ng 50 taon, napansin ang unti-unting pagliit ng kanilang laki. Bukod sa panghuhuli, nakakadagdag din ang pagkasira ng tirahan at pagbabago ng klima sa paliit na sukat ng mga polar bear. At ang huli, ibon. Karaniwan, ang mga lalaking ibon ay humuhuni o umiikot para makaakit ng kapareha. Pero sa maingay na mga lungsod, nahihirapan silang makipag-ugnayan dahil sa matinding ingay. Bilang pag-angkop, naging 30% mas matalim ang tunog ng kanilang huni para mas marinig sila ng malinaw.